ang saloobin niyo tungkol po dito sa issue ng pagbebenta ng bigas at 20 pesos per kilo, pero subsidized naman ng pera ng mga taxpayers? Okay, DJ Ali and DJ Pat, maraming atake dito eh. Una, yung timing ng paggawa niyan, di ba? Election di ba? So parang pwede tayong magtaas ng kilay dyan dahil ang natin, siyempre, ang NFA tinitimbang dapat niyan eh, yung mandato na una, alagaan mo yung kita ng mga magsasaka. At dito sa akin pag-ikot, yun nga ang narinig ko, dati daw kamakailan lang ay last year, 24 to 26 daw ang presyo ng palay. Ngayon daw ay bumagsak sa 15 to 16. And so, ang ginagawa nila ay para mabawasan yung buffer stock na ginagamit ng NFA sa pag-protect ng prices ng palay kasi ang gagawin niya, ifa-floor niya yan kapag medyo mataas ang presyo ng bigas, di ba? Ay siyempre at the expense of the government coffers and at a timing na alam natin napaka-critical, mas maintindihan natin na mukhang nagkakaroon ng malakihang paggastos at hindi ito nararapat sapagkat lalong magbi-bleed ang ating coffers, lalong-lalo na kapag ilalagay natin ito sa konteksto ng eleksyon. Ayun, nakatupad ka nga sa pangako. Aba, ay kinuha mo rin naman pala sa pera ng bayan. Medyo masakit sa bangs na polisiya yan. Subalit idudugtong ko lang, ito rin ang mag-ano sa atin doon sa rice tarification law, di ba? Kasi nung hindi pa naman ito naipasa, nasa mandato ng NFA yan eh, yung hindi inilalagay sa commercial traders, nasa gobyerno yung pagre-regulate ng pagtulong sa pag-alaga sa farm gate prices upang matulungan ng mga magsasaka. But at the same time, yung tamang balanse na kailan ka magpo-procure, ilang quantity dapat ang napoprocure mo, pinagpaplanuhan lahat yan eh. And then, yung distribution din, dahil syempre, meron ka dapat distribution centers, and then yung timing at saka yung effectivity, yung effectiveness, yung efficiency ng entire operation. Kaso nga nabago lahat yan mula nung pinasaka yung rice tarification law. So pwede nating sabihin na hindi lang ito usapin ng pera ng bayan, usapin din ito sa kanino bang interes ang ating inaalagaan kapag tayo nagpapasa ng mga pulisiyang katulad ng nabanggit ko. So Ms. Heidi, having said that, sa akin naman, just to play devil's advocate, to be fair, wouldn't it have been better naman na ibenta na, maski na palugi, isa-subsidize, kesa sa mabulok yung bigas dun sa mga warehouse. But at the same time, I agree with you, it's poor governance, because obviously it shouldn't even have reached that point na mabubulok, di ba? Kaya kailangan i-dispose. So I guess the root problem really is poor governance more than anything else. Okay. Tama naman yun. At pag sinabi natin poor governance, hindi lang ito issue ng pagpamamahala ng pera ng bayan or paggamit ng pera ng bayan. Ito ay mas malawak dyan, di ba? Ito yung tamang pagpapagana ng tamang polisiya sa tamang panahon. Kung binabasa mo dapat ng husto, ano yung mga realities on the ground? Sino-sino yung mga stakeholders mo? Sino-sino yung mga sektor na dapat mong alalayan? And then dapat malinaw para sa gobyerno kaninong interest ang mas mangingibabaw. Pero ayan, ako naman na devil's advocate. Siyempre, yan ang sensitibong trabaho ng government corporations. Yung ikaw ba ay isang korporasyon, pero government corporation ka, may mandato kang kumita, may mandato ka rin proteksyonan yung mga interest ng mga walang masyadong kakayanang itawid yung kanilang pangangailangan at kanilang mga interest. In other words, hindi kasi perfect yung market, di ba? So the government has to intervene. So kadalasan natatrap ang government corporations doon sa gitna ng kailangan mong kumita pero kailangan mo rin gawin ang iyong mandato. At nakukuha ko yung sinasabi nila na kailangan tulungan yung mga farmers. Pero ang tanong ko, ito lang ba ang maaaring pamamaraan ng pagtulong sa mga farmers, di ba? Pero critical kasi ito dahil masisira yung bigas, tama yon. Pero ang tanong ko rin, ano ang dahilan? Yun At yun ang natutunan natin sa audit. Hindi lang tayo basta pumapatol dun sa issue na alin ba yung magandang pakinggan ng mamamayan? Alin ba yung mas papasalamatan ako ng iilang sektor?
ang masakit dyan hindi lang yan ang mandato mo At ang mandato mo kasi ay alagaan ang lahat ng sektor, mas lalo't higit yung vulnerable, but at the same time, yung tamang paggamit ng pera ng bayan. Kaya dyan papasok yung tamang polisiya at yung tinatawag nating timing. Kasi kung mamigay ka niyan sa eleksyon, iba ang dating. Bibigyan ng kulay. Election. Mabibigyan at mabibigyan ng kulay. Kaya naaawa naman ako doon sa mga nasa loob ng ahensya na yan sa pamahalaan. Dahil alam ko, karamihan dyan ay talaga nagsisikap din na magawa ng tama. Pero yun nga, sa panahon na nagbi-bleed ang ating pera ng bayan, sana ay napag-aralan din kung ano ba ang tamang approach. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.